What's up mga kaidoy? Ito na naman, may bago na naman ano naman tayo ng mayroon akong ikukwento sa inyo. Ito po ay isang kwento na to na tungkol sa bayan ng Talulura sa Samar. Siguro kung naririnig nyo yung isang bansa na sikreto dito sa Pilipinas na marami na mga tao ang nagpatunay at nakarating na sila roon. Itong kwentong ito ay totoong nangyari sa isang kaanak namin sa Samar. Itong kamag-anak ng lolo ko na siguro lolo ko na rin ay ang trabaho niya nung araw ay mamaril ng mga baboy ramo, mangbitag ng baboy ramo. Ang ginagawa ng kamag-anak ng lolo ko noon, naghuhukay siya ng mga bitag. Tapos, pag naghuhukay siya ng bitag, ay nilalagyan niya ito ng mga sibat sa ilalim. Para pag nahulog ang baboy ramo, patay, mahuhuli niya. Dumating ang panahon na sa kanyang pangbibitag ng baboy ramo, nakalimutan niya na mayroon pala sa lugar na yan, mayroon pala siyang iniwang bitag na nilagyan lang niya ng mga damo-damo sa ibabaw. Sa makatuwid, nahulog siya doon sa bitag na yun. Nahulog. Iyon ay, siyempre nahulog, alam na natin namatay. Pagkamatay niya, di nakita yung katawan niya. Tapos, nung makita ang katawan niya, ibinorol. Binorol. Tapos pagkatas borol, nung araw kasi hindi pa kasi uso yung sa panahon namin, hindi pa uso yung tinatawag nilang alimbalsamo. Ang bangkay nung araw pagka namatay, ibuburo lang 3 days tapos libing na kaagad. Di katulad ngayon, inaabot ng mga 2 linggo, 1 buwan pa nga ang borol kapag may hinihintay pa na kaanak na hindi pa dumarating. Ngayon, di sa makatuwid, patay na raw yan ang kamag-anak ng lolo ko. Kumbaga binorol na siya, nailibig na siya. Pagkatapos ito namang kamag-anak ng lolo ko, nagising daw siya sa isang hospital. Na nagtaka daw siya bakit siya buhay. Samantalang ang naaalala niya, nahulog siya doon sa kanyang ginawang patibong. Paggising niya, nasa isang hospital siya. At ang ipinagtatakan niya, bakit wala siyang mga sugat, wala siyang tama. Samantalang ang naalala niya, nahulog siya at natusok siya ng mga sibat na yon. Ngayon, sinabi sa kanya nung doktor na lumabas ka kasi mayroong kakausap sa iyo. Paglabas daw niya, nakita daw niya isang napakagandang bansa. Tapos ang lahat daw ng mga nakatira doon, puro daw ang mga damit. Mahaba ang kanilang mga damit na parang kasuotan ni Hesukristo. Yun. Bata pa ako nung kwento na to. Gusto ko lang i-share at ibahagi sa inyo. Pagkatapos, mayroon daw makikipag-usap sa kanya. Pagdating niya raw, nakita niya raw yung mga lalaki, puro mga high power ang mga armas, mga armado. Nakita daw niya doon sa parang pinakatawagin dito sa atin sa yung pinakasentro ng puwersa ng ating sandatahang lakas. Kumbaga, parang sa Santulan, sa Camp Crami, ganun. Nakita daw niyan, lalaki raw ng mga tangki. Ang gaganda raw ng mga pandigma natin, yung mga jet fighter. Tapos, ang lahat daw ng mga tao doon nakasuot na puti na mahahaba. Nung tinanong daw niya kung anong bansa ito, ang sagot daw ng isang sundalo, sabi niya, ito ang bansang Talulura. Sikretong bansa ng Pilipinas. Na sa oras daw na tayo ay girahin ng ibang bansa, itong bansa daw ito ay lulutang na lang bigla at para tulungan tayo. Nung tinanong naman niya kung sino ang presidente dito, ang sagot ng
ng lalaki na kausap niya, ang presidente dito ay si Jose Rizal, sabi ng lalaki. Kaya huwag kayong mag-alala, bumalik ka doon sa inyo, ipamalita mo na mayroong bansa, sikretong bansa ang Pilipinas na tutulong kung sakali magkakagira. Ito ang bansa ng Talulura. Tinanong niya kung gaano na siya katagal doon sa lugar na yon. Ang sabi sa kanya nung 5 araw ka pa lang na nandito. Pagkatapos bumalik ka doon sa inyo, sa Pilipinas, pagkatapos sabihin mo sa kanila na ikaw ay ang may bansa dito sa Pilipinas na sikreto na ito'y lulutang kapag ito ay magkaroon na ng gera. Sa katunayan, may mga kwento nga dyan na may mga eroplano na muntik ng lalanding na kasi ang mga Amerikano nagpadipad ng eroplano. Akala na nila yung nakita nila bansa, napakagandang bansa. Ang gagawa sana nila, lalanding na sila kasi nakita nila airport eh. Pero nung malapit ng bumaba ang eroplano, nagiging mga kakahuyan. Nagiging mga malalaking punong kahoy. Kumbaga nawawala yung bansa, kumbaga nagpaparamdam lang sa kanila. Marami nang gustong lumanding diyan, akala nila talaga legit na talagang gusto nilang malandingan. Pero pag malapit na silang lumanding, nagiging mga punong kahoy yung lugar, nagiging kagubatan. Yung marami ng kwento diyan tungkol doon sa bansang Talulura. Pero ito ay kwento lang din sa akin nung bata, naririnig ko na tong kwento na to. Bata pa ako, matagal nang nangyari, siguro mga 7 to 8 years old ako, 10 years old, naririnig ko tong kwento na to. Naisipan ko lang ibahagi na itong Talulura na to ay matatagpuan mo ito sa Samar. Actually may sariling piyesta ito eh. Ibinabalita ito nung araw, pinabalita ito sa radyo, sa DYBL na piyesta ng Talulura. Dinarayo ito. Pag nandoon ka na sa lugar na yon, magkakamping ka roon, maririnig mo talaga na parang mayroong nagkakasayahan, may nagpaparada, may mga nagpapaputok. Maririnig mo sa hangin na masaya sila, nagtatawanan. Itong bansang Talulura na to, sikretong bansa ng Pilipinas. Pagkatapos noon, bumalik na siya sa atin. Pagising niya raw, nandoon siya sa isang punong kahoy. May malaki kasing punong kahoy sa amin, kung tawagin yan, dap-dap. Ang laking puno niyan. Doon siya nagising sa punong kahoy na yan. Nung nagpakita na siya doon sa barangay daw namin, nagtakbuhan ng mga tao kasi patay na siya eh. Matagal na siyang nakalibing. Biruin mo doon sa Talulura, 5 days lang siya. Dito sa atin 5 years na siyang wala. 5 years na siyang patay. Ibig sabihin, ang isang araw doon sa lugar na yon, 1 taon dito sa atin. Kasi 5 years na siyang patay. Ngayon, ang pinagtataka ng mga tao, bakit kung buhay siya, bakit may pinaglamayan na patay? Ang sabi ng ibang mga eksperto pagdating sa mga ganyan na mga kababalaghan, kung ang isang tao gustong ipasyal doon sa lugar na yon, halimbawa mga lugar ng mga engkanto o ano pa mga kababalaghan, puno lang daw ng saging yan na pinaglalamayan. Puno ng saging, tapos ang paningin lang ng mga tao ay totoong tao na na pinaglalamayan. Pero puno lang ng saging yan. Puno lang din ng saging yung inilibing. Ang totoo talaga, buhay siya. Isinamat siya at ipinasyal doon sa lugar na yon ng Talulura. Kaya nagtakbuhan ng mga tao kasi patay na nga siya, 5 years na siyang patay eh. Doon na nung ikwininto na niya ang tunay na nangyari sa kanya. Ikwininto niya, yun ay ikwininto ko sa iyo, yun ay ikwininto niya doon sa mga tao na ganun nga talaga. Mayroon sikretong bansa ang Pilipinas na tutulong daw pagdating ng ng gera, kasi nga raw yan eh, napaka high power daw ng mga armas doon, ng mga pandigma. Yun ang kwento. Kaya sa akin, totoo man yan o hindi, yung kasaysayan ng Talulura, yun ay yan, kayamanan din natin yan. Kasi kahit yung mga ibang aeroplano muntik nang lumanding diyan eh. Kasi pag nasa nasa tuktok sila,
nakikita talaga nila na malaking bansa, may airport, gusto nilang lumanding. Pag malapit na silang lumanding, nagiging mga kakahuyan. Ganun kahiwaga ang mundo. Kaya noong bata pa ako, talagang paboritong kwento yan. Yung paborito kong kwento yung Talulura na yan doon sa Samar. Kaya po mabuhay po. Yun lang po, at yun po ay naikwento ko lang. Gusto ko lang po magkwento, wala po akong magawa. Nandito po kasi kami nagtitinda, walang namimili. Wala naman po ako magawa kundi na lang mag-vlog, magkwento tungkol sa mga karanasan ko sa buhay nung ako'y bata pa. Kasi nung mga panahon ng mga bata pa ho talaga kami, wala pong TV, kung mayroon mga drama sa radyo, tanghali lang. Wala ho talaga kaming mga libangan nung bata pa kami. Kaya pagdating sa gabi, pag may magaling magkwento, talagang nakatunganga kami, nakikinig kami. Actually, ang nagkwento nito, ang tiyuhin ng lula ko, parang lolo ko na po sa tuhod. Pero yung tao na yan na nakarating sa Talulura, matagal nang nangyari yun. Kumbaga, patay na rin siya noong mga panahon na yun nung bata pa ako. Pero marami nagpapatunay na yung tao na yan ay talagang nakabalik mula doon sa Talulura. Kaya yan lamang po, at marami pa akong kwentong kababalaghan sa mga susunod pa. Kung may nakakaalam nung barko na dumadaong, na pinakamalaking barko na dumadaong lagi sa lugar namin, na kapag yan ay dumaong, maraming namamatay. Ikuikwento ko sa susunod na mga panahon, sa susunod kong video. Yun lamang po, sana suportahan niyo po, at para marinig niyo pa yung mga kwentong kababalaghan ko sa Samar. Marami rin ako ikuikwento tungkol sa mga kulam, na mga kwento rin sa akin nung aking mga ninuno nung bata pa ako. Kasi mahilig talaga magkwento yung aking mahilig kami noon sa kwento, kasi walang TV kami noon, walang radyo, walang kuryente. Kaya kami nabubuhay kami, nagiging masaya kami pag may magaling magkwento. At yung kwento ng Talulura, totoo man yun sa hindi, pero maraming nagpatunay na maraming nakarating doon na nakabalik at nagpatunay na mayroon talagang bansang Talulura na susuporta at proprotekta sa atin. Yun lamang po mga kaidoy, marami pong salamat sa mga nanood. Mag-share naman po kayo, mag-follow naman kayo, i-share nyo naman po yung aking video para naman magpatuloy-tuloy yung aking mga kwento. Marami pong salamat at mabuhay po tayong lahat.